Noong 2008, may isang horror game na nagpatayo ng mga balahibo ng buong internet noon. Ito ang flash game na tinatawag na Hotel 626, isang larong nagpakilabot sa mga may access sa internet noon. Ngayon, pag-uusapan natin ang misteryo sa likod ng larong ito at kung bakit hindi na ito pwedeng malaro sa panahon natin ngayon. Ako nga pala si Dark Vexel. Welcome sa channel ko kung saan ang mga horror games at creepypastas ay aking ikukwento at i-uncover. Simulan na natin ang kwento. Nag-umpisa ang laro sa pag-fill out mo ng personal information at sa tanong kung papayagan mo bang gamitin ng game ang iyong mic at webcam. Pagkatapos mong makapag-fill up, bigla kang magigising sa loob ng isang lumang hotel room. At dito makikita natin ang isang orasan at ang oras na nakadisplay dito ay 2:00 ng madaling araw. Ngayon ay tumayo ka, nagdamit at lumabas ng iyong kwarto para sana makalabas ng hotel. Paglabas mo sa koridor, napansin mo ang pasilyong walang katapusan at sinubukang tumakbo para makita ang dulo nito. Natigilan ka sa isang pinto at nagdesisyong pumasok dito. Sa kwartong ito may isang demonyong maid na nagtatago sa banyo. Ang tanging paraan para makatakas sa kanya ay picturean siya gamit ang kamera. Wala kang ilaw kaya kailangan mo makinig sa mga bulong niya gamit ang headphones at ang flash ng camera mo. At sa sandaling makita mo siya, i-flash mo agad ang camera. Pagkalabas mo rito, napunta ka naman sa kwarto na may isang sanggol. Dito, kailangan mo siyang patahanin sa pamamagitan ng pagkanta ng lullaby gamit ang iyong mic. O kung wala ka nito, music box ang gagamitin mo. Pagkatapos nito, kailangan mong maglakad ng dahan-dahan at tahimik palabas. Dahil kapag nagising ang sanggol na may mesa demonyo, ito na ang magiging katapusan mo. Matapos mo makalabas mula sa baby's room, nagsimula kang maglakad muli sa koridor. Nang sa puntong iyon, may biglang humampas sa ulo mo at unti-unti kang nawalan ng malay. Nang magising ka, ikaw ay nasa isang bartulina na. Sa loob, may isang lalaking nakatali halatang matagal nang nakakulong doon. Tila sinusubukan ka nitong kausapin o magbigay ng babala pero hindi nito masabi ang gusto niyang sabihin. Sa mga dingding, mapapansin mong may mga kakaibang simbolo at marka. Dito mo mahahanap ang code na kailangan mo para makalabas sa kulungan na iyon. Pagkatapos mong makalabas, napunta ka sa isang silid na puno ng mga litrato, mga mukha ng mga taong dating naglaro ng Hotel 626. Makikita mo sa bawat larawan ang sandali bago sila ginulat ng laro, mga ekspresyong puno ng takot, gulat at sigaw na nahuli mismo ng kamera. At habang tinitingnan mo ang mga litrato, mapapansin mong isa sa mga iyon ay ikaw. Pagkatapos nito, bigla kang napunta sa isang kwarto na may lumang telepono. Ilang segundo lang tumunog ito at dahil desperado ka na, sinagot mo ito. Mula sa kabilang linya, maririnig mo ang boses ng isang lalaki, mahina at may pagkapaos na nagsasabi ng mga dapat mong gawin para makatakas ka sa hotel na ito. Get out of here alive. Do exactly as I say. There isn't that much time. Quick, head down the hallway. At dahil sa takot, kaba at kawalan ng pag-asa, sinunod mo lahat ng mabuti ang sinabi ng lalaki sa telepono. Hanggang sa huli, nagawa mong makasakay sa isang kotse at habang papaalis ka na nang biglang Ang Hotel 626 ay isang interactive horror flash game na nilikha ng Doritos noong 2008 bilang bahagi ng kanilang marketing campaign para sa bagong flavor ng kanilang produkto. Bakit nga ba Hotel 626 ang tawag dito? Dahil maaari mo lamang itong laruin mula 6:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga.
Kaya tinawag itong 626, gets mo? Dahil dito, marami ang nahumaling at natakot sa kakaibang ideya ng larong ito na nabubuhay lang sa gabi. Alam nating lahat na kakaiba ang Hotel 626, pero ang tanong, ano nga ba talaga ang nasa likod ng larong to? Bakit parang napaka-realistic? At bakit hanggang ngayon, marami pa ring naniniwala na totoo ang mga nangyari dito? Isa sa pinakakilalang teorya ay ang pangongolekta raw ng totoong impormasyon ng laro. Sa umpisa pa lang kasi, hinihingi nito ang iyong pangalan, access sa webcam at microphone. May iba pang nagsasabing, pati raw cellphone number mo ay hinihingi ng website noon. Ang nakakatakot dito, may mga player daw na nakatanggap ng totoong tawag sa cellphone pagkatapos nilang maglaro na galing sa isang entity sa mismong hotel na nagbigay kilabot sa mga manlalaro. Kaya tuloy, lumaganap ang paniniwalang hindi lang ito basta simpleng video game. Pangalawang teorya ay ang ideya na ang Hotel 626 ay isang social experiment. Ayon sa ilang mananaliksik at players, sinusubukan daw ng mga developer na pag-aralan kung paano tumutugon ang isang tao sa takot kapag ginagamit laban sa kanya ang sariling device, boses at imahe. Parang ikaw mismo ang ginagawang bahagi ng laro, hindi lang bilang player, kundi bilang isang biktima. Ngayon, ito na siguro ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang teoryang tinatawag na cursed site. Ayon sa mga kwento ng mga nakaranas mismo nito, pagkatapos nila itong laruin, hindi na raw nila ulit ma-access ang site. Kahit anong gawin nila, kahit i-type pa nila ang exact URL, ang lumalabas lang ay site not found o minsan isang itim na screen na may tunog ng paghinga sa background. May mga urban legends din na nagsasabing kung laruin mo raw ito sa hindi tamang oras, halimbawa bago mag alas 6 ng gabi o lampas ng alas 6 ng umaga, magkakaroon daw ng glitch ang screen na parang may nagmamasid sa'yo. May lalabas na mukha sa dilim, minsan bata, minsan babae at bigla na lang mawawala. At kung totoo man na sinumpa ang site na ito, baka kaya hanggang ngayon hindi na talaga ito pwedeng malaro. Hindi dahil sa privacy issues, kundi dahil sa posibleng pagkalat pa ng sumpa. At kung sakaling magbalik man ang larong ito, magkakaroon ka pa kaya ng lakas ng loob para laruin ito mag-isa? So ayun, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko inaasahan na aabot tayo ng 3,000 subscribers sa loob lang ng 2 buwan. Comment lang kayo ng mga suggestions nyo. Binabasa ko lahat yan at nagre-reply din ako sa bawat isa sa inyo. Salamat ulit. Kita-kits next video. Goodbye.